Galing ng paaralan ay sinalubong si Joselito ng pinsan niyang si Isagani. Habang tumatakbo at kumakaway ang lalaking malusog, ay nakangiti pa to sa kanya. Nginitian niya rin to na may halong pagtataka. Oh, masaya ka yata ngayon, insan. Anong meron? Nakarami ka na naman yata ng nabudol, no? Nasabi yun ni Joselito dahil gawain na ng kanyang pinsan na tumambay sa gitna ng tulay na malapit lang doon. Nagdadala si Isagani ng lata at nanghihingi ng limos sa mga tricycle at mga taong dumadaan. Kuya, naka 170 ako. Wala pang 4 na oras. Iwinawagayway ng malusog na binata ang latang may lamang barya habang nakangiti. Marahan namang lumapit ang matangkad na binata at hinimas-himas ang ulo ng nakababatang pinsan. Ayos yan ah. E di, ilibre mo na ako ng soft drinks. Sige ba kuya? Tara na, dun sa tindahan ni Manang Divina. Inakbayan ni Joselito ang matabang pinsan at sabay silang naglakad papunta sa nasabing tindahan. Marami pang ikinuwentong kung ano-ano si Isagani pero hindi naman yon pinakinggan lahat na matangkad na binata. Hinayaan niya lang sa pagdakdak ang pinsan. 3 taon man ang agwat ng edad nila. Si Joselito na 20 anyos at si Isagani na 17, close naman sila sa isa't isa, katulad ng kanilang mga magulang. At kahit medyo may pagkaisip bata si Isagani dahil sa komplikasyong nangyari nung bata pa ito, mahal na mahal pa rin siya ng nakatatandang pinsan. Ang turing talaga ni Joselito sa kanya ay parang tunay at nakababatang kapatid. Manang Divina! Pabili nga po! Uy, hinaan mo lang ang boses mo, pinsan. Huwag ka magmadali. Ang tagal kasi kuya eh. Manang Divina! Ay, wag kang sumigaw. Ikaw na naman talagang bata ka oh. Kapag bibili ka, lagi ka na lang ganyan. Pasensya na po Manang kay Isagani. Pasaway talaga tong pinsan mong to, Jose. Kung hindi lang palagi nabili rito, di ko pagbibilan to eh. 2 nga pong soft drinks para sa amin ni Kuya Jose. Napatingin lang tuloy ang matandang babae kay Joselito nang initian lang siya habang napapakibit ng balikat. Saan na naman galing yung pera mo? Nalimos ka na naman sa tulay. Isusumbong talaga kita sa nanay mo. Jose, magbawal pangalan mo nga yan. Kapag yung si Isaganing pasaway nadali ng sasakyan, nako sinasabi ko talaga. Nako Manang, kawawa pong makakadali sa pinsan ko sa lusog nitong si Isagani. Nako, puro ka rin talaga kalokohan. Palibasa nakakatikim ka ng libre. Isusumbong kita sa tiyahin mo pag uwi nun. Kayong dalawa. Manang naman, kung kay Tiya Tala at sa'yo hindi nakikinig yan eh. Sa akin pa kaya. Manang, ang tagal naman po ng soft drinks namin. Una-una ako eh. Manahimik ka dyan at maghintay kung ayaw mong tamaan ka sa akin. Napailag na lang si Isagani dahil sa amba na matandang babaeng tindera, habang ang matangkad na binata naman ay natatawa lang sa kanyang mga nakikita. Pag-alis ni Manang Divina para kumuha ng soft drinks, ay saka kinausap ni Joselito ng seryoso ang pinsang may pagkaisip bata. Insan, sa susunod, huwag kang sigaw ng sigaw kay Manang ha, para hindi ka napapagalitan. Kawawa tayong dalawa kapag nagsumbong yan kay Tita Tala dun sa mama mo. Baka hindi ka na makatambay sa tulay. Gusto mo ba yon? Siyempre hindi kuya. Ayaw kong mawala ng pera no. Ngumiti na lang ang matangkad na binata at eksakto naman ang pagbabalik ni Manang Divina, dala ang 2 babasaging bote ng soft drinks na pinalamig lang sa cooler. Salamat po Manang. Buti ka pa, marunong magpasalamat. Yung pinsan mo, turuan mo yan ha. Insan, narinig mo yung sinabi ni Manang. Mag-thank you ka ha. Salamat po. Parang labag naman sa loob mo yon. Tingnan mo talaga tong batang to oh. Hindi na natapos ni Manang Divina ang pagsasalita dahil tumakbo na palayo ang malusog na bata.
Napailing na lang si Joselito bago harapin ang matandang babaeng tindera. Nagpasensya nyo na lang po Alam nyo naman po na may pagkaisip bata yan si Isagani. Naiintindihan ko naman. Gusto ko lang talaga siyang turuan dahil hindi naman lahat ng taong makakasalamuhan niya katulad mo at katulad ko. Baka mamaya isang araw ikapahamak niya pa yan. Huwag naman sana. Sabay silang napakatok ng 3 beses sa dingding ng tindahan bago ulit magsalita ang matandang ginang. May bagong lipat daw dun sa bakanting lote. Ang sabi sa akin ni Mosang kanina, magandang lahi raw. Kutis artistahin yung babae. Tapos parang kaidaran mo lang daw. Paano naman ako nadawit, Manang? Ito talaga si Mosang Parang trip na trip yata ako Alam mo naman yung baklang yon. Gwapong-gwapo sa'yo. Parang feeling niya yata ikaw lang ang lalaki dito sa lugar natin Sa bagay, Jose, gwapo ka naman talaga. Matangkad at mabait pa. Ganyan na ganyan ang itsura ng lolo mo nung kabataan namin. Sayang lang talaga at hindi kami nagkatuluyan. Yan na naman kayo, Manang Nangingilabot ako sa inyo. Kay nako, kahit kanina mo itanong sa mga matatandang kaidaran namin, hawig na hawig mo ang lolo mo. Gwapo, matangkad, kayumanggi, saka kulot ang buhok. Nako, kung nandito nga lang ang mga apo ko, paliligawan ko yun sa'yo. Ipapapikot kita. Uy, Manang naman. Mangilabot naman po kayo. Teka, mabalik na nga po tayo dun sa bagong salta. Bisitahin mo kaya. Daanan mo kapag may pagkakataon ka para ikaw mismo ang makakita. Kanina lang daw umaga dumating Saka na po siguro. Hindi ko naman priority muna mga ganyan Kung maganda man, bahala sila. Magpo-focus muna ako sa pag-aaral. Dyan naman ako believe sa'yo. Kaya kung buhay pa ang nanay mo, ay matutuwa yun ng sobra. Salamat po. Sige po. Manang, susundan ko lang kasi yung pinsan ko makulit. Baka bumalik na naman sa tulay Ay, sige. Pauwin mo na rin yan, ha? Kumaway lang si Joselito sa matandang babaeng tindera bago maglakad paalis. Maya-maya pa ay naabutan na nga niya ang matabang pinsan at sinabayan na ito pauwi. Habang naglalakad sila, ay eksaktong nasa lubong na magpinsan ang kanilang lolo at katulad ng sinabi ni Manang Divina kanina, kahawig nga to ni Joselito. Matandang version lang. Dahil tuloy doon, ay napatingin saglit ang kulot na binata sa kanyang lolo hanggang sa ma-realize niya ang mga similarities nila lalo na sa physical appearance. Lolo Marlito! Pagkaway ni Isagani ay masayang ipinakita ng matandang lalaki ang mga bitbit niyang pinamili pa sa bayan. Kaagad lumapit ang dalawang magpinsan at nagmano kay Lolo Marlito. Lo, ako na po magbubuhat niyan. Ako na rito, Jose. Papabuhat ko na lang to dito sa pinsan mo. May uutos kasi ako sa'yo. Ano po yun? Makikuha na nga muna yung mga kahoy doon kay inang luding mo. Kakaubos lang ng gas natin Magagatong na muna tayo dahil bukas pa ng umaga magdi-deliver yung sa bayan. Sige po, Lo. Pero kunin mo lang yung kaya mo, ha? Para hindi ka mabigatan sa pagbubuhat. Lola naman, parang lalampalampan tingin niyo sa akin Ang laki nitong katawan ko Hindi naman masyado, Jose. Nagtawanan pa ang maglolo bago maglakad palayo si Joselito papunta sa bahay ni Inang Ludeng. Naabutan niya ang matandang babae na nagsasalansa ng mga kahoy kaya tinawag niya to at nilapitan. Nagkaroon sila ng kaunting pag-uusap patungkol sa mga panggatong at makalipas ang ilang minuto ay nagpaalam na siya rito. Habang naglalakad pabalik sa kanilang bahay, ay bigla na lang naisipan ng kulot na binata na dumaan sa dating bakanting lote. Na-curious din kasi siya sa mga sinabi kanina ni Manang Divina. Sabi ni Manang, artistahin daw yung bagong salta, sabi ni Mosang.
Ma-check nga kung totoo. Lumiko siya sa mabatong kalye dahil may daan doon papunta sa sinasabing bakanting lote na nasa pinakadulo ng lugar nila. Nang nasa tapat na siya ng nasabing lote, ay eksakto nga na nakita niya ang bagong lipat na tinutukoy ng mga taga sa kanila. Namilog ang mga mata niya pagkakita sa magandang babae. Kutis porsela na to. Talagang napaka-perpekto ng balat. Nangungusap ang mga matang may mahabang pilikmata. Matangos ang ilong, mapula ang labi. Maliit lang ang hugis ng mukha nito pero bumagay yun sa hubog ng katawan nitong balingkinitan. Sakto ang tangkad. Mahaba ang buhok na nung hinahangin ay mas lalo siyang namangha dahil parang may mga bulaklak na nagbagsakan sa paligid nito. Parang nakakita si Joselito ng Diyosang bumaba sa lupa. Wow! Ang ganda nga talaga. Hindi lang artistahin, parang Diyosa. Naantala ang kanyang pagsasalita nang hindi sinasadyang mahulog ang mga hawak niyang kahoy na ipanggagatong. Dahil din tuloy doon ay napalingon sa gawin niya ang maladyosang babae. Napaiwas kagad siya ng tingin dito at dinampot ang mga nalaglag na kahoy. Nang bumalik siya sa pagtayo ay nagulat siya sapagkat meron ng kasama ang maladyosang babae. Isang napakakisig na lalaki na kasing tangkad ni Joselito. Porsila na rin ang balat. Nangungusap ang mga mata pero ramdam ang bagsik ng tingin nito. Makapal ang kilay. Mahaba ang pilikmata. Matangos ang ilong, mapula ang labi at maganda ang shape ng mukha na sumakto sa hubog ng pangangatawan nitong mala Adonis ang datingan. Mas lalong nailang si Joselito nang ma-realize niyang pareho na palang nakatingin sa kanya ang mga bagong salta sa kanilang lugar. Ngumiti ang babae habang ang lalaki naman ay kunot noong tumitig lang sa kanya. Pakiramdam niya ay para siyang napapagitnaan ng mga Diyos at Diyosa. Nagbutil-butil ang pawis niya sa noo at batok kaya nagmamadali siyang naglakad palayo at hindi na dinampot ang ibang kahoy na nahulog. Nang nasa dulo na siya ng mabatong kalye ay napasulyap si Joselito sa likuran. Kahit alam niyang hindi natanaw mula roon ang dating bakanting lote. Napabuga siya ng hangin kasunod ng paghawak sa dibdib dahilan para mahulog na naman ang ibang piraso ng mga kahoy na panggatong. Oh, nakakaba naman kung makatingin ng mga yun. Pero totoo nga sinabi ni Mosang ha. Hindi lang totoo, masigit pa talaga sila sa artistahin. Hiyang-hiyang itsura ko sa kanila. Ow! Pagtingin niya sa isa pang kahoy na nahulog ay tumama sa kanang hinlalaki niya yun. Doon na nga naalala ni Joselito ang totoo niyang dapat gawin. Ay putik, yari ako kay lolo nito. Ang tagal ko na yata. Dali-dali siyang naglakad pauwi ng bahay at pagpasok sa kanilang bakuran ay nakita niya kaagad si Lolo Marlito. Nakasimangot habang hinihintay siya sa pintuan. Naku, sorry po lolo, natagalan ako ha. Nagpatulong pa kasi si Inang Luding eh. Sus! Malamang dumaan ka ron sa bakanting lote na. Nanlaki ang mga mata ni Joselito sa kanyang narinig habang nakatingin sa matandang Ginoo. Bakit ganyan ka makatingin? Sa dami ng mga chismosa rito sa lugar natin, kahit nasa pinakamasukal na gubat pa ako o kaya pinakamalalim na kuweba, makakarating ang balita. Halika na nga rito at ipasok mo na yung mga panggatong. Maubos na yung una kong inilagay. Ay, sige po lo. Tulungan mo na rin muna ako sa kusina dahil hindi ko pa natatapos balatan yung ibang pangsahog sa tinola. Nasaan na naman po ba si Isagani? Hindi po kayo tinulungan? Kukutusan ko talaga yun eh. Pinagbabad ko muna sa banyo. Pinaligo ko. Nangangasim na naman ang amoy eh.
Napatawa na lang ang binatang kulot saka sila pumasok sa loob ng bahay at dumiretso sa likod bahay, kung saan naroon ang tinatawag nilang dirty kitchen. Doon sila nagluluto kapag panggatong ang gamit. Pagkalapag ni Joselito ng mga kahoy ay naghugas na muna siya ng kamay bago tumuloy sa pagbabalat ng sayote at iba pang kailangan. Si Lolo Marlito naman ay nagdagdag ng panggatong dahil kakaunti na lang ang apoy. Lo, nakita niyo na po ba yung mga bagong lipat doon sa bakanting lote? Hindi pa. Bakit naman ako mag-aabala sa mga yon? Makakapera ba ako sa mga yon? Napakapiloso po mo talaga, Lo. Anong pilosopo ron? Bakit? Ikaw ba nakita mo na yung mga bago mga kapitbahay natin sa lugar na to? Opo eh. Oh, nakapera ka ba nung nakita mo sila? Napaismid na naman si Joselito habang pinagmamasdan ang lolo niyang ngumingisi-ngisi lang dahil sa pagkainis niya. Oh, sige. Anong itsura ng bagong nakatira ron sa dating bakanting lote? Huwag ka na magtampo dyan, apa. Kwento mo. Promise, Lo. Nung nakita ko sila. Sila? Dalawa po kasi yung nakita ko eh. Lalaki at babae. Na parang mga kaedaran ko lang po. Pero iba po ang datingan nila eh. Halatang galing sila sa mayamang pamilya. Ang kulay ng mga mata nila kakaiba. Ang gaganda ng kutis nila. Ang kikinis. Sa madaling salita po, Lo, para silang Diyos at Diyosa. Ganun ko sila madidescribe. Napangat kilay lang ang matandang Ginoo habang nag-check ng kanyang niluluto. Tapos ka na ba dyan sa mga sayote? Ilalagay ko na yan. Pagkaabot ng binatang kulot ng gulay sa kanyang lolo ay muli siyang nagsalita. Sa bagay, Lo, wala po talagang imposible sa mayayaman na maging ganun ang pagmumukha nila, no? Mga taong pinagpala talaga yung magagandang anyo eh. Di ko lang alam kung magkapatid sila o mag-boyfriend o mag-girlfriend. Parang mas eksahirado ka pa magkwento kaysa kay Mosang ah. Ang sabi niya, mga artistahin lang daw. Wala pa nga po yung sinasabi niya eh. Basta po, parang pang out of this world yung beauty nila. Pagkalagay ng Ginoo ng sayote at pagkahalo ay sa kanya tinakpan yon. At lumapit sa apo na hinuhugasan na lang ang saluyot na huling sangkap na ilalagay sa nilulutong ulam. Parang may naalala akong kwento niya nung binata pa ako ah. Palaging kinukwento ng nanay at tatay ko. Naikwento ko ba sa iyo yon? Parang hindi pa po. Tungkol po ba saan? Si nanay at tatay kasi noon apo. Sumasama-sama yon sila sa pagmimisyon sa mga tribo-tribo. Noong nagpunta sila sa Apayao, may mito o katangkwento raw doon, parang patungkol dyan sa mga taong mukhang Diyos at Diyosa. Pagkatigil ni Joselito sa ginagawa, ay naupo na lang siya sa isang sulok ng dirty kitchen at pinakinggan ang pagkukwento ng kanyang lolo. Noon daw may mga galon talaga sa lugar na yon. Tapos nakikihalubilo sila sa mga tao. Ang paborito nilang pagkain yung kamote o bunga ng gabi. Para po pala silang si Isagani. Paborito niya rin yung gabi, di po ba? Ganun na nga po. Pero balik tayo sa kwento. Paborito talaga nila mga tao at nakikisalamuha talaga sila noon. Pero isang araw, ang tawag sa kanila, sa pagkakatanda ko danag. Oo, tama. Danag nga. Danag? Pero isang araw, merong nangyaring hindi inaasahan ng lahat. Habang naglalakad ang isang babae malapit sa bakuran ng danag, nadapa siya at nagkasugat. Lumapit ang lalaking danag. Tapos nun, nakita niya ang sugat. Nagboluntaryo siyang sipsipin ng dugo sa tuhod ng babae. Tapos, ano po nangyari? Dahil sa nasarapan siya sa lasa ng dugo hindi niya namalayang nasipsip niya lahat yun sa babae. Kaya matay yun.
Kitang-kita ang pagkagulat sa mukha ng binatang kulot matapos marinig ang sinabi ng kanyang lolo. Kung naubos po yung dugo ng babae at namatay po yun, paano niya po itinago yung katawan nun? Ginawa niyang pataba sa tanim nilang gabi. Ay, grabe naman po yun. Parang bigla po akong natakot kumain ng gabi, lolo. Simula noon, nang masarapan ng lalaking danag, sinabi niya sa mga kasama niya at nang makatikim din sila ng dugo ng tao, doon na nagsimula ang pangangaso nila ng tao tuwing gabi. Para po pala silang mga vampira, no? Yung katulad sa ibang bansa na napapanood ko, yung mga alagad ni Dracula. Ang tanda kong sabi ni nanay at tatay sa akin noon, ayon sa kwento ng mga taga roon sa napuntahan nilang tribo, yun nga raw ang tinuturing na vampira ng Pilipinas. Totoo po ba yung mga vampira? O kahit mga aswang? Parang hindi naman po totoo, lo eh. Naniniwala ka pa nga sa mga engkanto at iba pang laman lupa. Naririnig pa kitang nagtatabi-tabi po tapos hindi ka naniniwala sa vampira at aswang? Kasi po, lo, di ba nga may mga kwentong panakot lang yun nung panahon ng mga Kastila? Sabi po yan sa history subject namin. At saka mahirap din pong paniwalaan kasi hindi pa naman ako nakakakita eh. Aba, at hintayin mo pa talaga makakita ha? Hindi na halos natapos ng matandang lalaki ang pagsasalita dahil biglang dumating si Isagani na humihimas-himas pa sa malaki nitong tiyan. Lo, hindi pa po luto ang ulam? Nagugutom na talaga ako eh. Gutom na pala ang tababoy kong apo ah. Mag-ayos na kayo ng lamesa, kakain na tayo. Natatawa na lamang na lumapit si Joselito sa nakanguso niyang pinsan. Magkatulong silang nag-ayos sa mga gamit sa mesa at ilang minuto pa ang lumipas ay sabay-sabay na nga silang nagapunan. Pasado 8:30 ng gabi nang matapos magpakain ng alagang asong si Kulit at maghugas ng pinagkainan ay dumiretso na kagad si Joselito sa banyo para makapaghilamos na ng kanyang katawan. Nang matapos na, pagpasok niya sa kwarto nilang magpinsan ay nadinig niya kagad si Isagani na humihilik ng malakas. Lala, paano kaya ako makakapag-aral nito? Grabe talaga makahilig tong si Isagani oh. Sa kabila ng ingay ay pinilit niya pa ring tapusin ang pag-aaral para bukas. Eksaktong 10:00 ng hating gabi ay nahiga na rin siya sa kanyang kama. Kinabukasan, paggising ng binatang kulot, ay meron ng nakahain na almusal sa hapagkainan. Wala na rin si Lolo Marlito dahil maaga talaga tong umaalis. Dahil kahit sa 65 na to, ay gusto niya pa rin magbanat ng buto at ayaw pang magretiro. Ilang beses na rin sinabihan ng matandang lalaki ng anak niyang si Tala na tumigil na sa pagtatrabaho at bantayan na lang ang mga apo. Lalong-lalo na si Isagani pero makulit at mapilit si Lolo Marlito. Ang dahilan niya ay manghihina siya kapag hindi nagtrabaho. Pagkatapos makapag-almusal, naligo at gumayak ay bumalik si Joselito sa kwarto nila at ginising ang nakababatang pinsan. Uy, pinsan, umahon ka na dyan, aalis na ako. Maglinis ka dito ha. At saka, wag ka na munang pumunta ng tulay. Maagang uwi ang nanay mo, si Tia Tala. Kapag nakita ka ron, nako, bugbog ka talaga. Kuya, inaantog pa ako eh. O isara mo na lang yung pinto tapos saka ka matulog ulit. Tulog ng tulog. Kaya tingnan mo yung itsura mo, lumba-lumba ka na oh. Umungot-ungot at pasimpleng nagtantrum ang malusog na binata pero sumunod din naman to kalaunan kay Joselito sa sala. May almusal na iniwan dyan si Lolo ah. Tapos mamaya raw kapag tanghali na at nagutom ka, pumunta ka na lang sa tindahan ni Manang Divina. Mangutang muna ng dilata o kahit anong gusto mong iulam. Oo na kuya.
Bilisan mo na lumabas para malako na yung pinto. Makinig ka muna. Kukutungan na talaga kita eh. Ulitin ko huwag kang manlilimos ngayon sa tulay. Uuwi si Tia Tala na maaga. At kapag naabutan ka nun, sigurado mangangayayat ka sa gulpe. Tsaka, maglinis ka dito. Huwag kang puro tulog ng tulog. Si Kulit huwag mo rin kakalimutan pakainin. Oo na nga. Kanina ko pa narinig sinabi mo paulit-ulit ka naman eh. Bilis na kuya, naantok pa ako talaga eh. Napaismid na lang ang binatang kulot habang pinagmamasdan ng pinsan niyang nagtatantrum habang nakapikit ang mga mata. Paglabas niya ng bahay ay isinara at ikinandado kagad ni Isagani ang pinto. Naglakad na siya palabas ng bakuran at kinandado naman ang gate nilang medyo niluluma na rin ang panahon. Pagliko ng iskinita papuntang kanto kung saan naroon ang sakayan ng pampasaherong jeep, ay naaninag niya kagad ang baklang si Mosang na nakatayo sa harap ng tindahan ni Manang Divina. At kausap nga ang matandang babae. Napahimas batok siya habang naglalakad papalapit doon. Alam na niya kasi na magpapakyut na naman sa kanya si Mosang, kaya ang ginawa niya ay inunahan na niya ito. Good morning, Mosang. Good morning, Manang. Hindi naman nakaimik ang binabae dahil sa tuwing makikita talaga nito si Joselito ay para siyang natatameme. Manang, sabi po ni Lolo, mamayang tanghali pautangin niyo po muna si Isagani ng pang-ulam Kayo na pong bahala ron kay Tababoy. Sige po, maiwan ko na po kayo dyan. Nagmamadali na talaga ako eh. May exam kasi kami ngayon. Kumaway na lang siya sa dalawa at matakbo nang lumayo hanggang marating niya ang waiting shed. At kaagad sumakay ng jeep na naghihintay ng pasahero. Pagdating sa bayan ay huminto kaagad ang jeep at nagbabaan silang mga estudyante. Maswerte si Joselito at ang iba pang mga mag-aaral sa kolehiyo dahil mismong sa highway lang ang pampublikong universidad sa lugar nila. Pagpasok niya pa lang sa classroom ay tsismisa na kagad ng mga kaklase niya ang maririnig. Wala pa kasi ang guro at medyo maaga pa kaya nagdadaldalan muna ang karamihan sa halip na mag-review para sa exam. Narinig nga ni Joselito ang creepy na balita patungkol sa mga hayop na mga namamatay sa iba't ibang bahagi ng kanilang lugar. Ayon sa isa niyang kaklase na si Philomena, higit 1 linggo na raw na maikinukwento ang tatay niyang pulis patungkol sa mga hayop na mga namamatay. Pare-pareho lang daw ang uri ng pagkamatay. Pusang dugo sa loob ng katawan ng tao at tuyot na parang sinipsip ng vampira. Pagkadinig sa mga kwentong yon, ay sumagi kagad sa isip niya ang patungkol sa kinuwento ni Lolo Marlito. Ang mga danag na naninipsip ng dugo ng tao. Napabulong tuloy siya sa sarili. Higit 1 linggo nang nangyayari? Bakit ngayon lang kinukwento ni Philomena? Teka, baka mga danag yun. Pero wala naman sinabi si Lolo na naninipsip ng dugo ng hayop ang mga danag At saka, meron ba talagang danag o vampira rito sa Pilipinas? Katang-isip lang naman yun eh. Ay nako, ano ba itong mga pinag-iisip ko? Hindi na niya halos na ituloy ang pagmumuni-muni dahil may isa pa silang kaklase na patakbong pumasok sa loob ng classroom at sumisigaw na parating na ang instructor nila. Lahat sila ay nag-ayos na ng mga pwesto at pagpasok ng instructor sa loob ng silid-aralan ay para silang mga grade school na nagbe-behave. Naging maayos naman ang exam at kumpiyansa si Joselito na hindi siya babagsak. Pagsapit ng eksaktong tanghalian ay lumabas na siya ng universidad. Pero kumain muna siya sa isang karinderya para kapag umuwi na ay magpapahinga na lang siya. Makalipas ang higit 20 minutos, lumabas na siya ng karinderya at nagpunta sa terminal. Eksakto naman na nakita niya roon ang bagong nakatira sa bakanting lote.
ang mga maladyos at diyosa nilang kapitbahay. Katulad ng inaasahan, pinagtitinginan ng dalawa ng mga tao dahil sa pangmayaman nilang kutis at postura. Pero ang ikinamangha niya lalo sa dalawa ay sumakay lang ang mga ito ng tricycle. Wow! Napakasimple lang pala nila. Naudlot na siya sa pagsasalita dahil biglang napatingin sa kanya ang dalawa. Ang magandang babae ay nakangiti habang ang gwapong lalaki naman ay seryoso at matalimang tingin. Napaiwas siya ng tingin at nagdire-diretso na lang sa jeep na sasakyan dahil sa pagkailang. Grabe naman kung makatingin yung lalaki. Para kung kakainin ng buhay. Narinig niya rin ang usapan ng ilang pasahero patungkol sa dalawang dayuhan, pero hindi na niya ito masyadong pinagtuunan ng pansin. Eksakto 1:00 ng tanghali ay pumara ng jeep si Joselito at kaagad bumaba sa arko. Nagtuloy-tuloy siya sa paglalakad hanggang sa marating ang tindahan ni Manang Divina. Hello po, Manang. Nangutang po ba ng pang-ulam dito si Sagani? Abay, oo, Jose. Yan talagang pinsan mong yan. Kalitan mo nga yan pag uwi mo, ha? Bakit po? Ano na naman ang ginawa sa inyo? Kinausap ko, pinangaralan sa pagiging pasaway niya. Ayun, tinakasan na naman ako pagkakuha ng 2 sardinas na kinuha niya. Ay, sige po. Pagagalitan ko. Teka, 2 sardinas ang inutang? Oh, hindi raw siya mabubusog sa isa eh. Sige po. Salamat. Ako na po bahalang kumausap pag uwi ko sa bahay. Yung bayad po pala, mamaya na lang pagdating ni Lolo, ha? Sige po, uwi na po ako. Salamat po ulit. Pakbang napalayo si Jose nang bigla siya ulit tawagin ng matandang babae dahilan para mapalingon siya ulit dito. Oh, bakit po, Manang? Balitaan mo na ba, ha? Kakukwento lang ni Mosang sa akin kaninang umaga yung nakita mo kami. Ano pong problema? Mukhang may nasagap na naman kayong chismis, ha? Eto na nga. Galing daw siya ng mga kasyoso niya sa talipapa doon sa supplier nila ng mga manok. Naku, ilang manok daw doon ang nakitang hindi ordinaryong pagkamatay lang, ha? Naisip kagad ng binatang kulot ang kinukwento kaninang umaga ng kaklase niyang si Filomena. Tuyot daw ang katawan ng mga higit 10 manok. Nangulubot sa pagkatuyot. Walang dugong natira. Nakto, kami vampiro aswang na sa lugar natin. Hindi kaya yung mga bagong kapitbahay natin sa dating kanting lote? Kasi kahapon lang sila dumating dito tapos may ganun na kagad na nangyari. Naku, Manang, delikado yan, ha? Paano nyo naman po naisip ang ganyan? Parang inaakusahan nyo na yung mga taong yun nang wala man lang pruweba. Baka po mamaya kumalat ang maling impormasyon na yan. Hindi naman ako nakaisip noon kundi si Mosang. At saka may punto naman siya, di ba? Sa ganun kagagandang mga itsura, malamang may mga tinatagong baho yun. Napaisip din si Joselito sa sinabi ng matandang babae dahil medyo tugma naman to sa ikinukwento ni Lolo Marlito patungkol sa danag. Pero nang maalala niya ang tungkol sa pagsipsip ng dugo ng hayop at ayon din kay Filomena, 1 linggo na nangyayari ang lahat kaya bumwelta rin siya kay Manang Divina. Naikwento na rin kanina sa amin ng kaklase ko tungkol po dyan. Ang sabi po almost 1 week na raw may reklamo tungkol doon kaya parating imposible naman po ang sinasabi ninyo. Dahil kalilipat lang po ng mga nandun sa dating bakanting lote yung mga yun. Ay, ganun. Opo, ang tatay niyang pulis ay nagkukwento sa kanila kaya sure akong legit po yun. Kaysa sa haka-haka ni Mosang, no? Ay, nako. Puti at sinabi mo kagad yan. Maniniwala pa naman ako kay Mosang. Mamaya nga pagpunta nun dito sasabihin ko sa kanya yung kinwento mo. Napangiti na lang ang binatang kulot
bago magpaalam sa matandang babaeng tindera. Pagdating sa kanilang bahay ay naabutan na naman niyang natutulog ang nakababatang pinsan sa sala, pero hinayaan niya na lang ito. Masaya rin siyang sinalubong ng alagang aso, kaya saglit niya tong binitbit at hinimas-himas sa ulo bago ibaba ulit. Pagkatapos ay ikinandado niya muna ang pinto bago nagtuloy-tuloy sa kwarto para makapagpahinga kasama ang kanyang aso. 5:00 ng hapon ay nagising siya dahil sa kalabit ni Isagani. Marahan siyang bumangon habang kumakamot ng ulo. Oh, bakit? Nandiyan na si Tia Tala? Wala si nanay ko, pero si Lolo nandyan na. Pinagigising ka sa akin eh. Punta mo na lang daw sa dirty kitchen. Kahit inaantok pa ay nagtungo na kagad si Joselito sa dirty kitchen, kung saan ay naabutan niya ang lolo niya na naghahanda na ng ulam para sa hapunan nila. Olo, akala ko po uwi si Tia ngayon. Bakit kayo lang po? Mamaya ko na sasabihin, Jose. Pasensya na at pinagising kita. Papakuha kasi ako ulit ng mga kahoy kina Inang Ludeng mo. Nakausap ko naman na yung kanina. Yung gasol kasi, hindi pa narating. Wala raw ang driver na maghahatid. Sige po, Lo. Matapos makapaghilamos at makapagpalit ng maayos na damit, ay dali-daling nagtungo ang binatang kulot sa bahay ni Inang Ludeng. Katulad kahapon ay naabutan niya ang matandang ginang na nagsasalansa ng mga kahoy. Matapos niya itong matulungan, kumuha kagad siya ng sapat na kahoy para sa panluto nila. Pag-uwi ay naisipan niyang umikot ng daan kung saan tatagos papunta sa dating bakanting lote na ngayon ay may nakatira na. Dahil umikot siya ng daan, kaya nakita niya ang likurang bahagi ng bakanting lote na bigla niya ikinagulat. Puno na kasi ng tanim na gabi ang likod na bahagi, kaya sumagi kagad sa isip niya ang tungkol sa danag. Sabi ni Lolo, sa kwento niya mahilig ang mga danag sa gabi. Yaks. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa marating ang harapang bahagi ng nasabing lote. Pero natigilan siya at nahulugan na naman ng kahoy matapos makita ang makisig na lalaki na nakatayo sa harap ng sirang gate habang seryosong nakatingin sa kanya. Napalunok siya ng laway habang marahang dinadampot ang mga kahoy na nahulog. Nang makumpleto na ang lahat ay mabilis siyang naglakad, pero natigil din kaagad nang biglang magsalita ang gwapong lalaki. Kahapon pa kita napapansin dumadaan dito. Nasa pinakadulo naman ng bahay namin. Ano bang kailangan mo Ako ho? Oo, ikaw. Anong kailangan mo? Kailangan ko? Nanghingi ho ako ng mga kahoy na panggatong kina Inang Ludeng. Wala naman ako nakikitang bahay sa pinakadulo ng pinanggalingan mo Parang umikot ka lang para matyagan ang bahay namin. Hindi na makaimik si Joselito sapagkat biglang tumalimang mata ng makisig na lalaki at napansin pa nga niya ang pag-iba ng kulay ng mga mata nito. Tunan niya naisip na baka tama nga ang kwento ng lolo niya na isang danag ang mga nakatira ngayon sa dating bakanting lote. Kaya bigla siyang nangilapot at tila nabato sa kanyang kinatatayuan. Gusto ko lang makumpirma kung may bago na talaga nakatira dyan sa dating bakanting lote. Nakita mo naman na kami kahapon di ba? Bakit bumalik ka pa ngayon? Gusto mo bang… Anak, tumigil ka nga dyan sa panandakot mo na naman. Sabay na napalingon sa magandang babae sina Joselito at ang makisig na lalaking tinawag na Alab. Nang nasa tabi na ni Alab ang magandang binibini, ay sakayon ngumiti kay Joselito. Pagpasensyaan mo na tong kakambal ko Ganyan lang talaga siya kung magsalita at tumingin. Parang mangangain ng buhay. Bakit parang kasalanan ko pa, Luntian? Alab,
Mauna ka nang pumasok sa loob. Hindi ka dapat ganyan makitungo. Kabago-bago lang natin dito eh. Pasensya ka na ulit ha. Joselito, o kaya Jose na lang ang itawag mo sa akin. Pagngiti ni Luntian ay siya namang pagtalikod ni Alab na naglakad na hanggang sa loob ng bahay. Kung kailangan mo pa ng mga kahoy na panggatong, marami kami sa loob ng bahay dahil sa nag-aayos kami. Kung gusto mo sumama ka kunin natin, bibigyan na rin kita ng mga gapi. Salamat sa offer mo pero okay na tong dala kong panggatong. Sa susunod na lang siguro, hindi ko na kasi mabubuhat pagka napakarami. Sige, maiwan na kita ha. Dali-daling naglakad palayo si Joselito dahil sa kaba. Naisip niya kasing bigla na baka pumasok siya sa loob ng lumang bahay ay bigla na lang sipsipin ang kanyang dugo. Katulad ng kinukwento ng kanyang lolo patungkol sa mga danak. Isa pa, nakita niya rin kasi si Alab mula sa bintana ng bahay na matalimang tingin sa kanya. Pakiramdam niya ay parabang nagbabanta ang makisig na lalaki na kapag nag-oo siya sa sinabi ni Luntian ay ito na ang katapusan niya. Pagdating sa loob ng bahay ay dumiretso kagad siya sa dirty kitchen at inabot kay Lolo Marlito ang mga kahoy. Napansin naman siya ni Isagani na katatapos lang magbalat ng mga kamatis, sibuyas at bawang. Pati na rin magpiga ng mga kalamansi para sa sausawan ng pritong bangus. Oh, bakit ganyan mukha mo kuya? Para ka nakakita ng multo. Tumakbo kasi ako kaya medyo hingal. Sige na, maligo ka na. Dala mo'y sibuyas ka na naman. Para pagkain natin mamaya presko ka na ulit. Nagkibit balikat lang ang malusog na binata bago pumasok sa loob ng bahay para sundin ang utos sa kanya. Nang mawala na sa paningin ni Joselito ang pinsan, ay sa kanya pinalingan si Lolo Marlito na abala sa pagpiprito at paglalagay ng gatong. Lo, may tatanong sana ako about puron sa nakwento mo sa akin kagabi. Yung tungkol sa danak. Opo. Anong tanong mo? Sumisip-sip din po ba sila ng dugo ng hayop? Alam ko na kung bakit mo naitanong yan. Napalitaan mo na rin siguro yung tungkol sa balitang kumakalat, ano? Yung mga hayop na mga namatay at sinipsip ang mga dugo. Opo Nakwento lang ng kaklase ko. Tatay niya po yung pulis na nagsabi. Sumakto ba talaga ang kwento ko sa iyo kagabi? Kung iniisip mong danag ang may gawa, imposible yon dahil ang layo-layo natin sa Apayao. Kwentong katatakutan lang nila yon. Kumbaga alamat sa panahon natin. Ganun po ba? Sa palagay ko mga negosyante lang din ang mga gumagawa niyan. Nagsisiraan sila pati tuloy yung mga taong walang kamuwang-muwang nadadamay. Nakakaroon ng takot at kakaibang paniniwala. Gusto sanang sabihin ng binata ang tungkol sa bago nilang kapitbahay na nakukutuban niyang tanag. Pero hindi na niya itinuloy. Naisip niya rin kasi na baka gawa-gawa lang talaga ito ng mga negosyanteng nagsisiraan sa isa't isa. Paano? Luto na itong mga prito. Pagtapos maligo ni Isagani, kumain na tayo ha. Ikaw na munang maghanda ng mesa. Okay po, Lo. Sige po. Nang matapos na si Isagani na maligo, ay kagad silang naghapunan. At habang kumakain ay pinapaliwanag ni Lolo Marlito kung bakit hindi nakauwi ang anak niyang si Tala. Mga apo, tanig kayo ha. Kasi bukas ng umaga, hanggang Lunes hindi rin ako makakauwi. Nagkatinginan muna ang magpinsan bago sabay na napatanong. Bakit naman Pulo? Oo nga, Pulo. Tsaka si Tia Tala, bakit hindi umuwi ngayon? Yung manukan at mabuyak kasi ng amo namin, katulad ng nabalitaan mo, Jose, nagkaroon ng problema.
Simula bukas, pinagbabantay ako ng amo naming lalaki doon sa Manukan hanggang sa dumating yung kasamahan kong nagbakasyon sa Klet. Sa Lunes pa ng gabi ang dating nun. Si Tala naman, doon sa babuyan magbabantay. Pinayagan lang akong umuwi ngayon para makapag-abot sa'yo ng pera, Jose. Ibig sabihin po, Lo, dalawa lang kami ni Kuya rito hanggang sa Lunes? Kaya huwag ka magpapasaway sa Kuya Jose mo, ha? Naku, asa ka naman po dyan, Lo. Malapit ko na nga makutungan niya sa kakulitan eh. Para ka rin tatay mo, Jose. Ganyan na ganyan noon sa tiya Tala mo kapag iniiwan namin sila ng lola niya. Ay sige na, magsikain na tayo. Mamaya ko na lang ibibigay sa iyo yung pera kapag bago tayo matulog, ha? Nagpatuloy na nga sa pagkain ng mag-anak. Pagsapit ng 8:30 ng gabi kung saan natapos na ang lahat ng kani-kanilang gawain, paglabas ni Joselito ng banyo galing sa pagsashower ay kagad inabot ng kanyang lolo ang budget nila para hanggang Lunes. Nagbilin din ang matandang Ginoo na kung magkulang ay mangutang na lang muna sila kay Manang Divina. Mabilis na lumipas ang oras. Eksaktong 12:00 ng hating gabi ay biglang naalimpungatan si Joselito. Inaantok siyang bumangon at nagpuntang banyo para umihi. At nang matapos na ay dumiretso siya sa kusina para naman uminom ng tubig. Habang inuubos ang laman ng baso ay biglang tumahulang aso nilang si Kulit. Kaya napitiwan niya ang baso at nahulog ito sa sahig. Mabuti na lang ay stainless ang baso kaya hindi ito nabasag. Nagpatuloy sa pagtahol ng aso kaya napakunot noo si Joselito. Sa kanya lang kasi napagtanto na nasa labas pala ito ng bahay. Bakit nasa labas ng bahay si Kulit? Dali-dali siyang nagtungo sa sala at binuksan ang pinto hanggang sa tumambad sa kanyang paningin ang aso na galit pa rin at tumatahol mula sa madilim na bahagi ng daan. Kulit, pasok na rito. Talaga Anong ginagawa mo dyan sa labas? Nilapingi ang aso. Nakaangat lang ang tenga at buntot nito, sinyalis ng pagiging alerto. Dahil doon ay napatingin din ang binatang kulot sa madilim na daan na tinatahulan ni Kulit. Habang tumatagal ang tingin niya sa dakong yon, ay unti-unti siyang nakakakita ng imahe ng isang nilalang. Nilalang na hindi niya mawari ang itsura. Bigla siyang nahintakutan katulad ng biglang pag-atras ng buntot ng alaga nilang aso matapos makarinig ng nakakakilabot na tinig ng isang mabangis na hayop mula sa dilim. Kulit, pasok na rito, bilisan mo! Dali-daling tumakbo ang aso. Nang makalapit na sa kanya, ay kaagad niyang binitbit saka sinara ang pinto at kinandado. Pasimple rin siyang sumilip sa bintana pero wala na sa madilim na bahagi ng daan ang imahe ng kung anong nilalang na nakita niya. Nang makitang kampante na ang mukha ng aso ay nakahinga na rin siya ng maluwag. Subalit muling namuo ang takot sa kanyang puso pati na rin ng aso matapos makadinig ng nakakapangilabot na alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Sinundan niyo ng sunod-sunod na pagtahol ng iba pang mga aso habang si Kulit ay tila nagtatago lang sa bisig ni Joselito. Grabe namang alulong yun. Kulit, huwag ka nang lalabas ulit kapag gabi ha. Alam mo namang uso ngayon ng patayan ng mga hayop. Ay nako, bahala ka kapag ikaw na dali. Nakakatakot. Naririnig mo ba yung alulong? Di ba? Kapag ikaw nasakman lang kung anong mabangis na hayop sa labas, o kaya vampira, o danag. Ako, kawawa ka, sige ka. Pati ako, kawawa rin kasi malulungkot ako kapag nawala ka. Tila naintindihan naman siya ng alaga dahil sa reaksyon ng mukha nito. Nang tumigil ang mga alulong at tahulan ng aso, ay sinama niya na kaagad sa kwarto si Kulit at itinabi sa pagtulog hanggang sa pareho na silang mahimbing na makatulog. Kinabukasan
nagising na lang si Joselito dahil sa pagdila ni Kulit sa mukha niya. Kagad bumangon ang kulot na binata at tumingin sa oras. Nang makita niyang mag-aalas 7 na ng umaga, ay nagtungo na muna siya sa banyo para umihi. Tumilip siya sa kwarto ni Lolo Marlito pero wala na ang Ginoo roon. Pagkatapos ay binuksan niya ang kaldero kung may baho pa na kanin. Nang makitang walang natirang kanin mula kagabi, ay lumabas muna siya ng bahay at iniwan sa loob ang aso niyang umuungot-ungot. Sorry Kulit ha. Diyan ka lang, bibili lang ako ng pwede nating almusalin. Pagkalabas ng gate ay may napansin siyang bakas ng malalaking paa ng tila mabangis na hayop na malapit sa bakuran nila. Dahil doon ay naalala niya ang tinatahulan ng aso niya kagabi at ang nakitang imahe ng kung sinong nilalang. Kaya pala, tahol ng tahol si Kulit kaninang madaling araw. Ano kayo mabangis na hayop yun? Inisip niya na ito marahil ang Philippine Forest Dog na nakita noong nakaraang buwan na paggala-gala sa lugar. Habang naglalakad tuloy ay patuloy ang pagmumuni-muni niya patungkol sa bagay na yun. Pero ang alam ko nahuli na yun eh. Si Mosang pa nga nagbalita. Hindi kaya danag? Ay, ano ba tong naisip ko naman? Pagliko ng iskinita ay nakita niya kagad ang maliit na food stall ni Mang Felipe. Ito ang kaisa-isang food stall sa kanilang lugar. Bumili kagad siya ng spaghetti na paborito ni Isagani at pansit naman para sa kanya. Bumili na rin siya ng sopas para meron silang mahigop na sabaw na magpinsan. Bukod sa kanya ay may 2 pang customer at 3 babaeng nakikipagchismisan lang, kaya naman narinig niya ang isang interesanteng kwento. May nabalita kasi sa mismong lugar nila na isang asong namatay. At katulad ng mga ibang hayop na biktima, nanuyuri ng katawan ng nasabing aso dahil sa pagkaubos ng dugo nito. Hindi na siya nakisawsaw sa kwentuhan dahil hindi niya na rin naman sigurado kung totoo. Ang totoong chismosa lang na kapani-paniwala sa kanilang lugar ay walang iba kundi si Mosang. Ibig sabihin, yung nakita kong bakas sa tapat ng bakuran, posibleng... Napamadali tuloy siya ng lakad hanggang sa makabalik sa kanila. Nang nasa tapat na siya ng bakuran ay pinagmasdan niya ulit ang nakitang bakas ng kung anong hayop. Ikinumpara niya ito sa paa ng asong si Kulit, pero hindi ganoon ang itsura nito. Anak ng tokwa, hindi to Philippine Forest Dog. May danag nga rito sa lugar namin. Uy, Jose! Anong ginagawa mo dyan? Wala pa tayong almusal ah! Naantala tuloy ang mga bagay na iniisip ni Joselito, pero nagpapasalamat pa rin siya sa pinsan dahil kahit papaano ay naalis nito ang namumuong takot sa kanyang puso at isip. Pumasok kagad siya sa loob ng bahay at nagtungo sa kusina, kasabay ang kanyang pinsan na kasunod naman si Kulit. Habang nag-almusal ay paulit-ulit pa rin naglalaro sa utak niya ang patungkol sa danag. Hindi na tuloy niya maintindihan ang mga pinagsasasabi ng kanyang pinsan. Nang mapansin siya ni Isagani na tila wala pa sa wisyo, ay tinapik siya nito ng malakas sa balikat. Uy, kuya! Hindi ka na naman nakikinig sa mga sinasabi ko eh. Ha? Nakikinig ako. Pero ulitin mo na nga lang. Naku naman to, awit sa'yo kuya. Sabi ko, pupunta ako ulit sa tulay mamaya. Sige na kuya, payag ka na. Hahatihan kita ng pera. Ganito na lang. Kumuha ka mamaya ng mga kahoy kina Inang Luding para sa pagluluto natin mamayang tanghali sa kagabi. Tapos, papayagan na kitang pumunta sa tulay. Sige ba? Bibilisan ko na nga ang mag-almusal para pumunta na ako ngayon dun. Ikaw bahala. Pupunta rin muna ako ng palengke para bumili ng pang-ulam natin.
Hindi na inubos ng matabang lalaki ang kanyang almusal. Binigay na niya kay Kulit ang mga ito, saka masayang nagpaalam kay Joselito para manguha ng mga kahoy kay Inang Lutik. Napailing na lang ang binatang Kulot habang pinagmamasdan palabas ng bahay ang pinsan. At sa kabilang banda ng isip niya ay ang takot pa rin ang namumuo sa kanyang puso. Pinagninilay-nilayan niya kasing mabuti kung bakit sa daming pwedeng puntahan ng danag ay sa mismong tapat pa ng kanilang bakuran. Hindi kaya yung alab na yon ang danag na pumunta kaninang madaling araw dito? Posible. Kasi parang pinagbabantaan niya ako kahapon eh. Nang teteng naman oh. Wala pa naman dito ngayon si Lolo. Anong gagawin ko kung pumunta ulit yun dito sa bahay mamaya? Dahil sa mga naisip ay nawalan na rin siya ng ganang kumain. Nilagay niya ang natitirang pansit sa pagkainan ni Kulit na sarap sa dami ng kanyang pagkain. Pagkatapos noon ay nagtungo na siya sa banyo para maghilamos at mag-ayos ng sarili. Maya-maya pa, nang makita niyang tapos na ang aso nila kumain, ay nilagyan niya ito ng lace at isinama papunta sa palengke. Ang gate na lang ang nilak niya dahil uuwi rin naman kagad ang kanyang pinsan. Sa tulay siya dumaan sapagkat doon ang papunta sa palengke. Hindi na rin siya sumakay ng tricycle dahil sanay naman siya sa lakaran. Nang nasa palengke na, ay tiyempo naman na nakita niya si Manang Divina kasama si Mosang. Kausap ng dalawa ang isang tindera at tila ba nagpapalitan sila ng mga impormasyon o kung ano pang chismis ang makakalap. Nang makita siya ng ginang ay kaagad siyang tinawag nito. At dahil curious din si Joselito, kaya lumapit na siya kahit ang totoo ay medyo nahihiya. Ang pakiramdam niya tuloy ay naging chismoso na rin siya pero pasimple lang. Nang marinig niyang pinag-uusapan ng namatay na aso ng kanilang kapitbahay, ay hindi na napigilan ng kulot na binata ang makisabat sa usapan. Totoo po bang namatay yung aso nila, Kuya Gibo? Yung imported nilang aso? Yung kasi yung narinig ko kanina habang nabili ako ng almusal kay Mang Felipe. Pagkatango ni Mosang at ng tindera na kalugar lang din nila, ay sumigunda kagad ng sagot si Manang Divina. Hindi naman tayo makakalayo ng bahay kaya malamang kung gising kayo ng mga bandang 12:00 ng hating gabi hanggang 1:30, sigurado kong narinig nyo rin yung mga alulong ng aso. Pati ang tahulan na parang meron silang kinatatakutan. Ang aso nga namin si Morlock. Takot na takot din. Ganun nga rin po yung aso kong si Kulit eh. Takot na takot. Tapos meron siyang tinatawlan kagabi sa tapat namin. May nakita nga akong imahe kaso biglang nawala. Nawindang ang mga tao sa mga sinabi ni Joselito pero patuloy pa rin siya sa pagkukwento. May iniwan pa nga po bakas doon sa tapat ng bakuran namin eh. Akala ko nung una, yung Philippine Forest Dog. Pero nang ikumpara ko na po sa aso namin, malaki po siya. Parang paan ng tao na hindi maintindihan. Halatang may matatalim na kuko. Kaya kung ano man po yun, sigurado kong hindi lang yung basta mapangis na hayop. Posible kayang aswang na dugo lang ang kinukuha sa katawan ng tao. Mabilis na kumalat ang mga ikinuwento ni Joselito kaya pagsapit ng bandang 9:00 ng umaga, kasama ni Kapitan ang ilang opisyal ay sinuri nga ang nasabing bakas. Pagkatapos ay binura rin kagad upang maiwasan ang pagpapanik ng mga tao. Nag-anunsyo rin na magdoronda sa magkakasunod na gabi ang mga opisyal para maiwasang maulit ang ganoong pangyayari. Nang nasa bahay na si Joselito, habang nagluluto ng uulamin nila, ay hindi niya tuloy maintindihan kung ano ang mararamdaman. Pero
nangingibabaw ang takot na baka sila ng pinsan niya ang balikan ng inaakala niyang danag kahit hindi pa naman siya gaano kasigurado. Uy, kuya, nandito ka na pala. Bakit pala ang daming tao sa labas ng bakuran natin kanina? Parang nakita ko pa si Hikap, saka sila Konsehal Ninong ko. Ano meron? Wala, tama na yon. Saka pag galing, kanina pa kita hinihintay ah. Eh bakit? May kailangan ka pa ba kuya? Nagawa ko na inutos mo ah. Dami-dami na ngang dinala kong kahoy eh. Ano, papayagan mo na ako mamaya na pumunta ng tulay ah? Oo na. Teka. Ano ba yung dala mo? Eh di yung paborito kong kamote ng gabi. Kasabay ng paglagay ni Isagani ng gabi sa lababo ay ang panlalaki ng mga mata ng nakatatanda niyang pinsan. Pwede mo ba itong iluto mamaya? Saan mo ba nakuha yan? Hindi ko naman ito kinuha. Binigay ito sa akin yung bagong tira ron sa bakanting lote. Si Aling Ununtian tsaka si Kuya Alab. Ano? Anong sinabi mo? Sa bagong nakatira sa bakanting lote? Oh, bakit parang gulat na gulat ka naman dyan kuya? Mababait naman sila. Kasi bukod sa pagbibigay nila nitong kamote ng gabi, tinulungan din nila ako magkapatid. Nadapa kasi ako kanina dun sa mabatong daan eh. Nakakatuwa nga at nakakagulat. Kasi ginamot pa nila ako. Itong dugo sa magkabila kong siko, hinipsip nila magkapatid. Kailangan daw pala ganun para yung mga bakterya hindi kaagad kumalat. Ang ganda tsaka ang pogi nila kuya. Para silang mga diwata, nagliliwanag sila sa kaputian eh. Ang tindi sigurong tinira nun na papaya soap, di kaya collagen. Baka pati black soap ginamit nila. Dami siguro nilang mga skincare. Dahil sa mga narinig ay mabilis na gumapang ang matinding kilabot sa katauhan ni Joselito. Ang lamig galing sa sahig ay mabilis na naabsorb ng kanyang talampakan. Paakyat sa tuhod, sa tiyan, dibdib at hanggang sa batok. Naramdaman niya ang pangangatog ng kalamnan pero mas nang ibabaw ang galit na nararamdaman niya sapagkat alam na niyang may masamang binabalak ang mga danag sa kanyang pinsan. Huwag kang alis dito ah. Bantayan mo itong niluluto ko. Kapag nasunog yung adobo, lagot ka sa akin. Nakita pa niya ang takot na reaksyon ng kanyang pinsan bago siya magtungo sa tinitirhan ni Luntian at Alab. Dahil mapuno sa bahaging yon, kaya naman kahit tirik na tirik ang araw ay malilim pa rin at mahangin. Naabutan niya si Alab na nakatayo na naman sa sirang gate na tila nagmumuni-muni habang nakatingala. At kahit may takot na nararamdaman, ay nilabanan niya yon para maharap ang posibleng nagtatangka sa buhay ni Isagani. Hoy, Alab! Anong ginawa niyo sa pinsan ko ha? Anong ginawa? Pinsan mo ba yung matabang yon? Bakit ka nanggagalaiti dyan? Binigyan lang naman namin siya ng gabi kasi paborito niya raw yon. Hindi yun tungkol doon. May ginawa kayong iba sa kanya eh. Eh ano ba kasi yon? Bakit hindi mo sabihin ng diretsahan sa akin? Wala namang makakarinig sa atin dito bakit nagsisigaw ka ng malakas dyan. Naisip mo ba yon, ha? Ang lakas ng loob mong pumunta rito. Alab! Tama na yan! Pagkalapit ng magandang babae sa gate, ay napalingon sa kanya si Joselito na napapakuyom na ng kamao dahil sa pinaghalong galit at takot. Pasensya ka na talaga kay Alab ah. At saka, pinsan mo pala si Isagani. Paborito raw niya kasi yung gabi kaya binigyan ko na. Huwag ka na magpanggap dyan, Luntian. Alam na niya na dinilaan natin ang sugat ng pinsan niyang munggo ang utak. Sabi ko naman sa iyo dapat tinuluyan na natin. Kita mo, hindi niya napigilan ng sarili na ikwento ang ginawa natin. Paano tayo ngayon yan? Tila nabato na naman ang binatang kulot sa sinabi ng makisig na lalaki. Doon na kumpirma ni Joselito na totoo nga ang hinala niya na danag sina Luntian at Alab. May alam ang taong yan tungkol sa mga danag. Medyo malas tayo ngayon. Sa dami ba naman ang pupuntahan,
Dito pa tayo sa lugar na may nakakakilala sa mga katulad natin. Desisyonan mo na yan. Kitang-kita ni Joselito ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ng magandang babae. Mula sa among pagmumukha ay bigla na lang toong naging mabagsik. Nasaksihan niya rin ang pagbabago ng kulay ng mga mata at ang paglitaw ng mga mahahabang pangil ng magkapatid na danag. Saglit ding nangulubot ang mga mukha nito habang nakaharap siya. Ang bilis naman nating mabuko. Ilang araw pa lang tayo nandito. Pasensya ka na, pero dapat hindi ka na masikatan ng araw. Isusumbong ko kayo sa mga taga rito. Dapat unahin ka na talaga namin eh. Tapos isusunod ko na lang yung pinsan mo, pati ang aso mo. Nang akmang sasalakay ang dalawang nakakatakot na nilalang, ay bigla naman silang nakarinig ng tunog ng tricycle na patrol service na siyang nag-iikot-ikot sa paligid. Mabilis na bumalik sa anyong normal ang magkapatid na danag hanggang sa hintuan sila ng nasabing sasakyan. Mula roon ay bumaba ang 5 katao. Si Kapitan kasama ang 2 opisyal at 2 tanod kabilang na ang nagdadrive. Nang tanungin sila ng mga yon ay hindi kagad nakasagot si Joselito. Gustuhin niya man na magsumbong pero parabang nalunok niya ang kanyang dila dahil sa takot. Nagpapasalamat lang po sa amin ng bago naming kaibigan. Binigyan kasi namin ng kamote ng gabi yung pinsan niya kanina eh. Di ba, ano nga ulit ang pangalan mo? Kanina pa tayo magkausap, nakakalimutan ko naman na tanungin. Hindi pa rin makakibo ang binatang kulot, kaya ang mismong opisyal na ninong ni Isagani ang nagsabi ng kanyang pangalan. Makalipas ang ilang minuto ng masayang kwentuhan ay umalis na rin kagad ang sakay ng tricycle patrol service. At nang mawala na mga ito sa paningin ni Joselito ay napaluhan na lang siya ng tahimik habang ang buong kalamnan ay nanginginig sa takot. Nagkatinginan naman ang magkapatid na danag habang pasimpleng nagtatawanan. Ikaw pala si Joselito. Ngayong kilala ka na namin. Wala ka ng kawala. Ano, patay na ba natin to, luntian? Para naman may unang biktimang tao na tayo sa lugar na ito. Umay na ako sa hayop eh. Wag! Kaya natin siyang mamatay sa sarili niyang takot. Pero kapag gumawa siya ng kahit na isang maling hakbang, uunahin kong patay ng lolo niya at tiya. Kilala ko sila. Sila yung mga trabahador doon sa mga pinasok nating babuyan at manukan. Pagkarinig noon ni Joselito ay tuluyan na siyang nilamon ng takot. Para na siyang maiihi sa salawal. Narinig mo naman at malinaw sa iyo ang lahat. Kapag nagsalita ka, uunahin namin ang lolo at tiya mo at ipapakita namin sa iyo ng harap-harapan kung paano sila humiyaw sa sakit at pagmamakaawa. Habang tumatawa ang dalawa ay sabay silang pumasok sa loob ng lumang bahay. Si Joselito naman ay tuluyan ng naihi sa salawal at napaluhod na lang. Matagal bago siya tuluyang nakakilos at pag-uwi niya sa kanila ay hindi niya pa rin maproseso ang mga bagay-bagay sa kanyang utak. Matinding trauma ang nangyari sa kanya na ipinagtaka naman ni Isagani matapos siyang makita. Kuya, luto na yung adobo ah. Ano, kain na ba tayo? 12:00 na oh. Sige na. Mauna ka nang kumain. Wala akong gana. Nagtuloy-tuloy lang si Joselito hanggang sa kwarto at pagkatapos ay doon siya umiyak ng umiyak nang hindi namamalayan ng kanyang pinsan. Ang tanging kasama niya lang ay si Kulit na pinupunasan ng mga luha niya sa pamamagitan ng pagdila. Makalipas ang ilang oras, nagising na lang ang binatang kulot dahil na naman sa kanyang aso. Pagtayo niya ay doon niya lang namalayan na madilim na ang paligid pagkatapos pasado 7:30 na ng gabi. Dali-dali siyang tumayo at nagsindi ng ilaw sa kahinanap ang kanyang pinsan. Sagani! Nasaan ka? Inikot na niya ang buo nilang bahay pero hindi niya natagpuan ang matabang pinsan. Kaya naman nag-alala na siya rito lalo na nang sumagi sa isip niya ang tungkol sa magkapatid na tanag.
Dala ng pagkataranta, ay patakbo siyang lumabas ng bahay bitbit ang asong si Kulit. Hindi na niya alintana ang itsura kahit ba medyo basa pa rin ang suot na short at namumugto pa ang mga mata. Pagdating sa tindahan ni Manang Divina, ay naabutan niya roon ng ilang opisyal na kausap ang mismong may-ari ng tindahan. Lumapit siya sa mga ito na halata sa itsura ng mukha ang takot at pag-aalala. Ganyan ang itsura mo. Kang gusgusin. Basa pang saluwal mo. Hika ba? Namumugto rin yata ang mata mo. Teka, umiyak ka ba, Jose? Manang, sisigani po. Hindi ko makita. Kapag ganitong oras, nasa bahay na yun eh. Delikado po siya. Hindi na nakontrol pa ni Joselito ang sarili kaya naman napayak na siya ng tuluyan na ipinagtaka ng mga taong naroon. Niyakap niya lang ng maigpit si Kulit habang umiiyak at nagmamakaawa sa mga kausap. Please po, hanapin niyo ang pinsan ko. Puntahan niyo po doon. Ano bang sinasabi mo, nak? Saan pupuntahan si Isagani? Kung nangyayari? Tulungan niyo po kami. Si Lolo Marlito. Si Tia Tala. Papatayin nila kami lahat. Si Isagani. Sigurado kong ginawa na nila si Isagani. Dahil sa tromang nangyari kanina, ay parang nabalisa at nataranta na si Joselito kaya umiyak na lang siya ng umiyak na eksakto naman na nakita ni Mang Felipe at Mosang nakadarating lang din. Sinabi ng mga to na nakita nila si Isagani. Kani-kanina lang na pumasok sa bahay ng mga bagong tira sa kanilang lugar. Mas lalong naiyak at naglupasay sa taranta si Joselito pagkarinig noon. Napitiwan niya tuloy ang aso na takot din at nagsumiksik sa kanyang paanan. Inuyog-uyog niya ang isang opisyal habang umiiyak at humihingi ng tulong at dahil naman sa inis ni Manang Divina ay nilapitan niya ang binata at sinampal na malakas para magising sa katotohanan. Hoy, yak ka ng iyak. Hindi ka namin maintindihan. Paano ka matutulungan ng mga taong to kung hindi mo sasabihin ng mahinahon? Ayos ka nga, Joselito. Tila nahimasmasan nga ang binatang kulot dahil sa ginawang yun ng matandang tindera, kaya pilit nitong pinigil ang pag-iyak at nagsalita ng marahan. Kapag nagsalita po ko, mapapahamak si Lolo at si Tia. Iyan ang sabi sa akin ng mga danag. Sabay-sabay na napatanong ang mga nakarinig kung anong danag ang ibig niyang sabihin. Pero bago sumagot si Joselito ay nagpasukan muna silang lahat sa loob ng tindahan na kaagad isinara ni Manang Divina. Doon ay umiiyak na isinalaysay ni Joselito ang patungkol sa danag at kung anong uri ito ng nilalang. Kaya nang malaman ng mga tao na ang bagong lipat na sina Luntian at Alab ang danag na nambibiktima ng mga hayop sa lugar, ay kagad silang nagsagawa ng plano. Naitawag din kagad ni Manang Divina at Mosang kina Lolo Marlito at Tia Tala ang tungkol sa bagay na yon. Kaya naman nagpunta sa ligtas na lugar ang mag-ama. Pagkatapos na magplano ay nagsuggest ang konsehal na ninong ni Isagani na magpaiwan na lang sa barangay outpost si Joselito, kasama ng iba pa dahil mapanganib. Kaya lang ay nagpumilit ang binata na kailangang kasama siya sa pagliligtas sa kanyang pinsan. Sa huli ay nagkasundo na silang lahat, kaya kaagad na nagtungo ang higit 15 katao sa bahay ni Luntian at Alab. Pagdating nila sa tapat ng sirang gate ay kaagad sumigaw ng malakas ang kapitan. Habang ang mga flashlight nilang gamit ay alertong nakatapat sa tapat ng bahay. May ilang flashlight na nakatapat sa kanan, sa kaliwa at likod para masigurong walang takas sa mga danag. Lumabas kayo dyan, mga mapanlinlang na danag! Luntian! Alab! Ngayon kayo magmatabang! Hindi niyo ako matatakot dahil nasa ligtas na lugar na ang lolo at tiya ko. Ngayon, ilabas niyo ang pinsan ko. Kapag ginawa niyo siya na masama, aabulin ko kayo kahit makarating pa tayo sa impyerno.
Pagkatapos niyang sabihin yon, ay biglang pakalabog na bumukas ang pinto. Iniluwanon si Alab na matipuno pa rin ng pangangatawan pero ang balat at muka ay ibang-iba na ang itsura. Nakakatakot na ang pagkakulubot ng balat nitong nangingintab at ang muka ay parang galit na paniki. Ang yabang mo talaga! Sige, kunin mo ang pinsan mo kung mabubuhay pa kayong lahat! Napahiyaw at napatras sa sakit si Alab matapos tumama sa kanyang dibdib ang isang pana na gawa sa tanso. Pinaniwalaan kasi na panlaban yon sa mga katulad ni Alab na halimaw. Nang makita ng halimaw na dumanak ang itim na dugo sa kanyang dibdib, ay napahiyaw siya sa galit. Sasalakay pa sana siya kaya lang ay sunod-sunod na ang pag-ataking ginawa ng mga taong may hawak na pana. Sa kabutihang palad ay na-corner nila si Alab hanggang sa gumapang na ito sa sahig. Doon na nagkaroon ng pagkakataon ng lahat na pumasok sa bahay. At nang maaputan nila ang nangihinang halimaw ay sunod-sunod itong pinagpapapana ng mga opisyal sa ulo hanggang sa tuluyang mawalan ng buhay. Dahil naman sa takot ay nakita ni Joselito na nakatakas ang babaeng danag. Hindi na nila to nahabol pa dahil nakita na nila ang kaawa-awang si Isagani na halos maghingalo na sa nangyari. Numipis din ang katawan ng kaawa-awang binata na parang naging lantang gulay. Isagani, nandito na ako! Pasensya na at nahuli ako pero ligtas ka na. Lumabang ka lang, parang awa mo na. Huwag kang sumuko para sa amin, para sa nanay tala mo, para kay lolo. Niyakap niya ng maigpit ang pinsan na nakatirik na ang mga mata at tila bumubulong na lang at naghahabol ng hininga. Kagad nilang dinala si Isagani sa pinakamalapit na ospital pero sa kasamaang palad ay nasawi ito dahil sa pagkaubos ng dugo. Maraming nalungkot sa nangyari lalo na si Manang Divina dahil wala na ang palagi niyang kaaway sa tindahan pero mahal na mahal niya ang bata. Nakakapanlumo man ang nangyaring yon pero nagpapasalamat pa rin ang lahat dahil napatay na nila ang isa sa mga naging dahilan ng kaguluhan sa kanilang lugar lalo na sa mga hayop. Nang iahayag na sana sa mga taga-roon ng lalaking danag na napaslang nila, ay ganoon na lang ang kanilang gulat sapagkat eksaktong pagsikat ng araw ay unti-unting naging abo ang katawan ni Alab. Mabilis na lumaganap ang balita at dahil may natitira pa silang kaaway kaya naman nanatiling naging alerto ang lahat. Paglipas ng isang taon, nabalitaan na lang ni Joselito na meron na namang nahuling isang danag sa kabilang lalawigan kung saan sila nagbakasyon para sa unang anibersaryo ng pagkamatay ni Isagani. Pero nang makita niya ang itsura ng danag ay napailing na lang siya sapagkat sigurado siyang hindi yun si Luntian. Buhay pa rin ang danag na yon. Pero kung nasaan man siya ngayon, darating din ang araw niya na mako-corner din siya at mamamatay na katulad na nangyari sa kapatid niya si Alab. At hindi ako mamamatay hanggat hindi ko nasasaksiyan ang pangyayaring yon. Darating ang panahon, kahit magmakaawa ka Luntian, mamamatay ka pa rin at magiging abo. Itataga ko yan sa bato. Wakas!